High school life, ang pinaka-espesyal na antas ng edukasyon sa buhay natin. Dito sa antas na to, madalas tayo nagkakaroon ng memorable experience. Tapos, simple lang, masaya. Hindi tulad ng college na sobrang pressure. Kakwento ko sa inyo ang experience ko nung high school. Naabutan pala ako ng K-12 na program. Bale, hindi first year high school ang tawag, kundi grade 7. Public high school ang pinasukan ko noon. And bago makapasok sa paaralan na yon, kailangan muna dumaan sa entrance exam. Bakasyon noon after ko graduate ng grade 6. Hindi na ako ang pumili ng high school na papasukan ko. Sila papa na lang ang nag-decide kung saan ako mag-aaral, and ang napagdesisyonan nila ay umaral ako sa isang public high school sa kabilang bayan kung saan nag-aaral ang kuya ko. Naalala ko nun, magte-take ako ng entrance exam and pagkatapos nun may interview pa. Masama pa pakiramdam ko nun kasi di ako sanay mag-commute sa jeep. First time ko mag-commute nun tapos tirik pa yung araw kasi magtatanghali na. Pagdating ko nun sa school, may nakita akong pamilyar na muka. Parang naging kabatch ko to sa elementary ah. Kaya naman nilapitan ko siya, and ako naman si walang hiya. Kinausap ko siya and nakipag-introduce ako. Haha, feeling close lang no? Nalaman ko ang pangalan niya ay Jed. So ayun, nagkukwentuhan naman kami, and nung matapos na yung exam, pumunta na kami sa labas ng kabilang room. And nakapila lang kami para sa interview. Hindi ko nga alam kung bakit may interview Parang nag-a-apply lang kami ng trabaho. Naka-arrange alphabetically yung pagtawag sa name ng mga i-interviewin. Dahil nagsisimula sa A ang apelyido ko, isa ako sa mauunang may interview. At nakakatuwa din dun, yung nakausap ko, A din ng apelyido and mas nauna siya sa akin. Ilang minuto lang ang lumipas, tinawag na yung nakasama ko. Kinabahan pa nga ako nun kasi ako na yung sunod sa kanya. Pinapanood ko siya nun sa bintana and nakikita ko na tumatawa siya habang sinasagot yung mga tanong sa kanya. Di ko lang masyadong marinig kung ano ba yung mga tinatanong sa kanya nun. Pagkatapos nun, tumakbo na siya palabas at pinigilan ko siya para itanong ko ano yung mga tinanong sa kanya. Uy, teka lang, anong mga tinanong sa'yo? Nagmamadali na siyang umalis kasi uuwi na siguro siya. Pero sagot niya sa akin nun, Science yung tinanong sa akin, and tinanong ko ano yung part na nagpoprotect sa mata. Tapos, Cornea yung sinagot ko. Kaya naman pala tuwa siya kasi nasagot niya ng tama yung tanong. Lalo akong kinabahan. Kasi, aminin ko, ayoko sa science na subject, kaya mahina ako dyan. Adi, pumasok na ako nun sa room, and kinakabahan talaga ako. Pero syempre, para di halata, and bida-bida kasi ako nun English ang sagot ko sa kanila. Hello everyone, my name is Hazelnut and I graduated from elementary school. Sinimulan nila akong tanungin kung ano raw ang favorite subject ko, and sinagot ko lang na English. Tinanong nila ako about sa pronouns, and shims, na mental block talaga ako noon. Para ako natameme na kambing sa harapan nila. Sinagot ko naman yung tanong nila pero di lang ako sure kung tama. And para ma-divert yung atensyon, sinabi ko na lang din na mahilig ako sa computer. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin ako interviewin. At dahil feeling ko nilalagnat na ako noon, dumiretso na ako sa sakayan para makauwi. Kasama ko pala ang mama ko noon kasi syempre, first time ko lumabas ng bayan and takot pa ako mag-isa. Makalipas ang maraming araw, habang nagdodrawing ako ng comics, umuwi yung papa ko galing trabaho. Tuwang-tuwa siyang nilapitan ako and sinabi, "Congrats anak ko!" Todo ngiti siya nun, pati yung mama ko nilapitan din ako. Nagtaka naman ako kung bakit. May nagawa ba akong kasalanan? Top 1 ka sa entrance exam! Di ko in-expect yung balitang yun. Kaya pala tuwang-tuwa sila, proud pala sila nun. Nagtataka ako, paano ako naging top 1 sa entrance exam? Halos chinamba ko yung mga sagot ko dun. Ang swerte ko naman. Di ayun, sure na makakapasok na ako sa high school. Yay! Di ko pa alam ano ang mga gamit na kailangan sa high school, lalo na yung size ng papel, kaya tinanong ko na lang yung kuya ko. Bumili na ako ng mga gamit ko. Bagong bag, bagong notebooks, ballpen na Faber-Castell,
Tapos 4 na sizes ng papel. May 1 whole intermediate paper, 1/2 lengthwise saka crosswise at 1/4. Nakaka-excite talaga kapag unang araw ng pasukan. Kasi bago mga gamit tapos may baon pa. At dumating na nga yung araw na pinakahihintay ko. Ang unang araw ng pasukan. Sobrang aga ko pa pumasok noon. Syempre, first day eh. Kasama ko rin kuya ko pag commute. Wala pa akong uniform noon kasi nagpapatahi pa lang ako. Ang uniform sa high school ko noon ay kulay blue na blouse tapos palda na katulad sa elementary ko noon. Dark blue na mahaba, white na medyas at black shoes. Nakakatawa pa yung uniform namin noon eh. Binansagan pa na nasobrahan daw sa anyel kaya kulay blue na. Dumating ako sa school ko noon na naka-white na t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes. Hinanap ko yung room ko noon and kabilang ako sa highest section ng year na yon which is SSC. Di ko na maalala yung meaning nun, basta science related. Pagdating ko dun sa room ko, nakapaskil yung mga nasa top ng entrance exam. And nakita ko yung name ko andun sa pinaka-top 1. Grabe. Feeling proud naman ako sa loob-loob pero syempre, humble lang dapat.